In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can we explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming pure was by eating certain animals. Ngayon po ang ating topic ay may kinalaman po sa education at sciences or arts. Ayan. Marami kasing naniniwala na ang ating sanlibutan ay Big Bang, na para bagang isang bagay na lumipad sa kalawakan at pagkatapos ay nang sumabog, ay unti-unting lumitaw ang lahat ng inyong bagay na inyong nakikita ngayong umaga. Pero ano ang sabi ng Bible? Ayan. At meron ding naniniwala na ang tao ay galing sa isang elemento, galing sa isang insekto. At pagkatapos bumilang ng billion years ay, ayan na po, naging tao. Kaya sa science, sa mga teacher na nagtuturo ng science, kung ang Adventist Christian naniniwala sa Biblia ang inyong guro, hindi siya magtuturo na ang tao ay galing sa unggoy. Science. Tama? Pag ang Adventist Christian ay naniniwala sa Bible, ay paniniwalaan niya kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ayan. Kaya magkahalong arts and sciences ang ating tatalakayin ngayong umaga. Ang Bible ay merong science, kaya lamang limitado. Opo, dito malalaman natin bakit meron tayong fingerprint, meron tayong thumb mark. Okay. Ngayon, nasabi sa atin ang key text ng talatang sauluhin sa Psalms 19 verse 1 up to 6. Bagamat ang araw at mga bituin na ginawa ng Diyos, inarte, ang Diyos ang may art, ang Diyos ang nag-design. Hindi ito basta sumulpot ng walang panukala. Sabi ng Proverbs 3 verse 19, ginawa ng Diyos ito ng mayroong karunungan, mayroong kaalaman. Hindi ito basta sumulpot. Hindi ito basta lumitaw. Kundi mayroong creator, mayroong lumalang, mayroong Diyos. Sabi ni Nehemiah chapter 9 verse 6, ikaw lamang, O Jehovah, ikaw lamang El Shaddai, ikaw lamang Yahweh, ang may likha ng lahat ng bagay. Diba? Ang problema, nung malalang na ito, malika na ito, ang mga tao ngayon ay nagganap ng kanilang sinasamba sa ating lesson. Binanggit ang chapter 1 ng Roma, verse 18 hanggang 21, maraming mga tao ngayon ang sumasamba sa created kaysa doon sa creator. Pero sabi ng Bible, ang Diyos natin ay siyang creator, siyang manlalalang, manlilika, siya ang nag-arts. Nilagyan niya ng disenyo ang langit. Nilagyan niya ng disenyo ang paligid ng sanlibutan. Pero lahat ng yan ay nasira ng kasalanan. Kaya pati ang itsura ng tao, pati yung edad, ay yung antas, yung laki, nasira because of sin. Pero hindi naman ho lahat makikita nyo sa nilalang ng Diyos ay pangit. Kasi sa lesson, sambahin natin ang Diyos na may kabanalan at merong kagandahan. Let the beauty of Jesus be seen in me. Di ba? Tumingin ka nga sa Jurassic Park kung lahat ay pangit na. Tumingin ka nga sa mga enchanted, mga ibang lugar, makikita may magaganda pa rin. Tumingin ka doon sa mga huni at may ibang klase ng isda. Tumingin ka sa iba't ibang klase ng mga ibon. Sa kabila ng pinapangit ng kasalanan, hindi lahat ay pumangit. Meron pa rin magaganda. Katulad niyo at katulad ko. Wow.
Payag ba kayo na kayo magagandang lalaki at magagandang babae, maanak ng Diyos? Yes. Kahit na ako ay parang charcoal ang kulay, hindi ako naniniwalang galing ako sa unggoy. I believe, ako'y naniniwala sa Diyos na may likha sa akin. Kakaiba. Ay sabi ng awit 19, hindi nyo man naririnig ang tinig ng bituin, hindi man naririnig ang kanilang tinig ng buwan, pero nagpapakilala ang mga creation, o yung mga created, ay merong Diyos na lumalang sa kanila. O kaya si Sir Isaac Newton, bigla siyang naniwala ng God ay existing. Merong Diyos na umiiral. Alam ba niyo kung ano na-discover niya? Yung tab mark, ewan ko lang ha, kung ito sinusubukan, wala lang akong wala lang akong para subukan ko kung ilang piraso yung guhit. Alam niyo sa NBI, pag may kaso, may case na hindi ma-solve, ang nag-iimbestiga niyan, NBI. At tinitingnan nila saan paraan para makilala sino may krimen, sino ang merong involved dito sa karahasan. Agad ang fingerprint. Tama ang Bible. Job chapter 37, verse 7. Sa pamagitan ng fingerprint, makikilala na mayroon talagang Diyos. At walang pares, wala tayong kapare-pares dito. Iba-iba yung ating tab mark, iba-iba to, walang pwedeng magkaparehas nito. Ang Diyos ang nag-design yan, siya ang nag-arte niyan. Ngayon, si Sir Isaac Newton, na-discover niya ito, talagang ang Diyos ay existing. Bakit? Sa kanilang study, nung bilangin ho nila yung guhit ng tab mark, o nung guhit nito, hindi ko lang sure ha, ay merong guhit niya na 66. Katulad ng Bible ay meron 66 books. Kaya naghahanap ako kanina na baka try ko kung talagang tama. Ay bibilangin ko isa-isang guhit na yon kung aabot nga ng 66. Pero si Isaac Newton ay nabigla. Talagang ang Diyos ay existing. Kasi may bumilang nito, may bumilang niyan, by 66. Katulad ng Bible ay may 66 books. Ano pa? Sa science. Ang Mexican Gulf at ang Mississippi, yung kanilang river, 6,000 gallons of water ba yan? Pagkatapos ay dadaloy sa Gulf ng Mexico, ang tanong ay saan napupunta yung tubig? Pero ang Bible, bago ma-discover ng Mexico ang tubig na 6,000 gallon per second. Pero sinasabi na ng Bible, ang tubig ay pupunta sa dagat saan man, ikot-ikot lang. Ano pa? Na-discover ni Magellan Sebastian na paniniwala ng mga ilang philosopher. Katulad ni, sino ba yung philosopher niyan? Kunin ko lang ang kodi ko ha. Naniniwala na ang mundo ay flat. Yan, si Aristotle saka si Socrates. Na ang mundo ay flat. Pero nang madiscover ni Magellan, ang mundo ay bilog, circle. Pero bago nila madiscover, ano ang sabi ng Bible sa Isaiah chapter 40 verse 22? The seated upon the circle of the earth. Siya ay nakaupo sa balantok ng lupa, circle. Hindi siya flat. Tama ang Bible bago nila madiskubre. Sa science, bakit umuulan? Ewan ko kung tama Ano bang tawag, sister, siya yung umuulan pagkatapos, condense ba yan? Tapos nag-evaporate? Tapos biglang pag napuno yung ulap, umuulan. Tama, Sister Cathy? Pero bago nila na-discover yan, ano sabi ng Bible? Ecclesiastes chapter 11 verse 7. Pag napuno ang ulap, saka pumapatak ang ulan. See? Kaya ang Bible ay meron tamang science. Kaya lang limitado. Kaya sambahin natin ang Diyos na may kabanalan at merong kagandahan. God is God of order.
Hindi bara-bara. Dapat ang programa ng church hindi bara-bara, hindi hold up. Merong preparation. See? God of order. Kaya nakita ni David ang kagandahan ng ating Diyos at ang kagandahan ng kanyang templo. Kaso ang ating church, ang ating templo, kilala sa iglesyang hindi tapos. Yung Seventh-day Adventist, yung palyado na yung karatula, hindi na mabasa. Dapat ang Adventist, Christian, dapat nababasa. Kahit karatula lang ay kitang-kitang nababasa yun. At ang suot natin ay dapat komportable ka. Sambahin ang Panginoon sa kagandahan. Aba. Tinan nyo itsura ninyo, itsura natin. Iba-iba, di ba? Tabi-tabi po. May maputi, may maitim, may katamtaman, may matangos ang ilong, merong plat, meron naman lubog. Pero sabihin ko sa inyo yan, pinapangit ng kasalanan. Pero sabi ng Bible, tumingin ka doon sa nararapat tingnan. O depende sa pagtingin, depende sa pagtanaw. Excuse me, anong oras baka matatapos sa aking lesson ang aking poging technician? 9:40. Yan. Ano lesson natin? Yun nga sabi sa atin, bakit? Dadiscover rin nila na ang Earth hindi gumagalaw. Ang mga scientists sa science hindi gumagalaw, umiikot ang lahat ng planet. Pero nito na challenge ni Copernicus, ni Kepler, sino pa yan? Ni Ptolemy. Hindi pala Earth ang umiikot, o ang stagnant, o ang Earth ay nakatigil, pero ang ilan ay umiikot. Pero na-discover ng ilan ay ni Kepler na ang Sun, ang lahat ng planeta ay siyang umiikot sa pamagitan ng axis sa araw. Bakit sa araw? Dapat ang araw ang iikot. Bakit siya ang iniikutan? Sabi ng Bible, si Jesus Christ, the Son of Righteousness, chapter 4 ng Malakay, verse 2. Sabi ni Jesus sa John 8 verse 12, I am the light of the world. Nakita niyo ang ating symbolic ng true church sa Revelation chapter 12. Bakit ay yung babae na simbolo ng church ay merong sinag ng araw, pagkatapos ay nakaupo, nakatungtong sa buwan. Ang buwan ay humingi ng liwanag sa araw. Tama. Sabi ni Haring David sa 84 verse 11, siya ang pinagkukunan, siya ang araw at kalasag. 84:11 ang awit. Kaya si Jesus Christ nung magkatawang tao, siya ang sinag ng liwanag ng God the Father. Hebrews chapter 1 verse 2. Kaya lahat tayo ay nakatingin, lahat tayo ay pwedeng lumapit sa Son of Righteousness para tayo magningning, para tayo maging lumiwanag sa pamagitan ni Jesus Christ, the Son of Righteousness, the light of the world. Kagayon pala, kaya sabi nung isang, the sun is the major of the solar system. Siya yung pinaka, ang araw. Okay? Kaso ay, ayan po no, ibig sabihin, bilang mga estudyante, ang tamang science ay nasa loob ng Biblia. Kaya mayroong mga science na nagtuturo na lihis sa loob ng Biblia. Kaya bilang tayo mga estudyante ng Kristiyanong naniniwala sa Biblia, tanggapin ho natin na ang sanlibutan na ginawa ng Diyos, ang mundo ay bilog. Tanggapin ho natin na ang mundong ito na ating kinaroroonan ay mayroong Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Ang ganda ng testimony ni Mahaya sa 9:6, ikaw lamang, wala nang iba.
Ikaw lamang ang lumalang ng langit at ng lupa. Kaya sabi ng Diyos kay Job, nasaan ka? Naroroon ang gawin ko ang pundasyon ng langit at ng lupa. Buong chapter 38 ng aklat ni Job. Saan ka? Naroroon nung aking isara itong bagay na ito. Saan ka naroroon? Kung meron kang unawa, sabi ng Diyos kay Job, chapter 38. Kaya nung mayari itong lahat ng bagay ay ang mga bituin sa langit ay tuwan-tuwa. Nakita nila yung pagkakagawa ng Diyos ay perfect. 9:45. Meron kayong gustong i-share, meron kayong gustong itanong ngayong umaga? Doon sa arts and sciences ng ating leksyon. Napakahalagang pag-aralan niya, lalo mga nag-aaral sa module, nag-aaral ngayon online. May mga teacher. Iba ang paniniwala, hindi sa Biblia. Bilang ikaw estudyante, papaano mo sasabihin sa teacher? Ma'am, hindi ako kami galing sa unggoy. Baka ikaw lang po yun. Diba? Meron ngayon, Sister siya. Sige po, magandang umaga sa lahat. So, okay lang po. Kasi po nung nakaraan, ako sa channel ako ng module. So, kapag isa sa channel, senior high school, sinmodule ko nila sa AP, or alamin ko nila sa about creation, about evolution, brother Nino. So, it was about mga beliefs, yung mga magno, yung mga talagang taong bubak ng mga taong bato, age ko ng metal. Yeah, so, sila kasi wala ko talaga sila alam tungkol sa creation. So, ang ginawa ko po, sinababayan ko lahat. Nung sinababayan ko po yung mga modules nila, sabi ko kung kayo, mag-Bible study tayo. So, tinapay ko po ang creation. So, natanong po sila, bakit nga po pala tinutulong sa atin yung ganito po rin ng evolution? At kahit po sa institution natin, tanong rin po, no, bakit po sa institution natin, we know that we don't teach evolution. Yet, ang mga books po natin, kahit po sa institution natin, we're using the book from sa labas, from DepEd or from Lexman yan. So ito po yung mga ginagamit natin, no? Kahit sa institution po natin. So kasi kagaya po sa North American Division, institution alone created the book. Yung books po ng arts and sciences nila ay hindi po, wala pong sulat. Meron po silang part ng evolution, pero sa tabi po nung, parang Bible po, may English, may Tagalog. Sa tabi po nung English, nakalagay doon yung counterfeit naman ng Bible. So meron pong pagpapaliwanag tungkol kung binabali po niya yung evolution. Although, pinag-aaralan the students were studying about this evolution, yet at the counterfeit po nito, they also have to study about creation. Sana po sa atin, kasi we have institution, matatalino naman yung ating, may mga ayas tayo, may mga, so why can't we make our own textbooks? Especially po sa institution natin. Kasi we are also telling our students, kahit po yung mga tagalabas, sabihin po ng mga teachers natin sa loob na, okay lang yan, alam naman natin yung katotohanan. Pero, marami po kasi, Brother Lino, not only about arts and sciences alone, hindi na nga po about evolution ang problema ngayon, Brother Lino. It's about, example, the power of will, the willpower of humanity. Example, the LGBTQ TUV. So, ngayon po, hindi po siya tinuturo sa atin yung evolution masyado, pero ang binabago po ngayon sa sistema po ng edukasyon ay ang paggamit ng mga kagaya ng divorce, abortion, healing, and LGBT. Sabi po, love wins. Hanabansin po kanina yung pag-worship sa so a lot of people also, even in India, they're worshiping the creation. Yung create po ng Panginoon, like puno, saktan yung puno ngayon. So tinatanggap po natin siya ngayon kasi meron po siyang textbooks sa atin sa DepEd na nakalagay na kahit po yung mga hayop o yung mga halaman, sila po ay nilalang at hindi pwedeng saktan. Tapos ang ginagawa po na, pinagpiprehan nila. Ang Diyos po nila ngayon yung mga puno kasi nagbibigay daw ito ng buhay. So paano po natin babaliin yung ganung uri ng sistema kagaya po ng sa school? Kasi po sa school mahirap kasi arts and sciences, even for this, nisip po natin, science also, nakafocus po sila ngayon in self. Yung alam na po natin, hindi naman totoo yung evolution, pero yung tao po ngayon is about self-desire. Yung kapangyarihan po ng nilalang, nung tao sa pagpili. Kaya po sasabi, love wins, mga ganun, ang hirap po. Alam niyo po sa school, bawal po kaming gumamit ng he at she. Pag lalaki at babae. So kapag nag-address po kami, Brother Lino, ngayon ng lalaki, dapat po, bawal po ang Mr. Dapat po by the name or kung ano yung preference niya.
So sasabihin pa sa'yo, ma'am, I am not he. Okay, then who you are? I'm a she. So hindi mo siya, kaya rin ang hirap kasi sa evolution madaling baliin eh. Pero pagdating na po sa personal, yung kagaya po ng kapangyarihan na makapag-decide, the freedom of choice, the freedom of will to choose, di ba, who they are, the right alone, yung right and left. Wala na pong right, puro na lang left. Pero ito po yung, paano nga po natin babaliin, yung gantong uri po ng sistema. Pagdating po sa, kagaya po sa church natin, may mga churches naman po tayo talaga na meron talagang LGBTQ. Pero ang hirap magsalita kasi sabi nga, meron po tayong batas, di po ba we have a law that we are not allowed to humiliate, to bully, to say something that could hurt them because they will leave the church. So paano po yung itong uri ng edukasyon? Yun po. Thank you po. Ang sagot lang ho natin, sabi ng Bible sa kanang ating lesson, mag-ingat po tayo sa mga philosophy. Colossians chapter 2 verse 8, doon sa kanilang mga kata, unang Timothy chapter 6 verse 20. Nabanggit kasi rito sa 1 Timothy yung tungkol sa pag-ibig sa salapi. Hindi ho masama ang umibig sa salapi, lalo na mga negosyante. Walang hipokritong tao na hindi kailangan ng pera. Lahat po tayo nangangailangan ng pera. Kasi nabanggit yun ng lesson. Kasi may tala na umilag sa mga salita, umilag kasi buong chapter ng unang Timothy chapter 6, kung nadatnan nyo sa inyong lesson. Pero bagyan ko lang ng pansin, hindi ho masama ang pananalapi, hindi masama ang salapi, hindi masama ang yumaman. Kaya lang ang problema nito, pag kinontrol ka ngayon ng salapi, sa halip na ikaw ang kumontrol sa salapi, ikaw ngayon ang nakokontrol ng salapi. Kaya sabi dyan ay siya ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Pero sangayon doon sa ating pera, ito'y pambayad utang. Pero sa Ecclesiastes chapter 10 verse 19, ang salapi ay sumasagot sa lahat. Paanong sumasagot? May lakad kayo, wala kang pera. Sasabihin ng may pera, sagot ko na yan, ako na bahala dyan. Wala kang pambayad, sagot ko na yan. Tama, Ecclesiastes 10:19. Ang salapi ay sumasagot sa lahat ng pangangailangan. Ayan, Kuya Arnold, magandang umaga po. Sige, mamayang hapon, babatiin ko po kayo. Ayan, ano po? Bilang mga teacher, bilang tayo mga estudyante, bilang ang ating denomination, may iba't ibang klase ng libro. Binigyan tayo ng Diyos ng karunungan, kaya sabi ng Kawikaan 1:7, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Sabi ng 4:7 ng Ecclesiastes, ng Proverbs, karunungan ang siyang pinakapangulo. Pero sa lahat ng karunungan, kukunin mo ang understanding. Basahin mo man ang buong Biblia, alam mo man ang pahina, alam mo naman ang istorya, alam mo lahat. Pero naiintindihan mo ba yung binasa mo? Ayan. Di ba? Basa mo naman yan, mula Genesis hanggang Apocalypse, alam mo naman yan. Alam mong banggitin ang John 3:16, alam mong banggitin ang John 14:6, pero ang tanong, nauunawaan mo ba yung iisang talata niya kaysa sa buong 66 books? Diba? Kaya tayo binigyan, ano ba itong librong ito? Galing to sa ating denomination, tama ba itong gamitin sa mga estudyante? May mga module na lumalabas, halimbawa, parang kakaiba ito sa Bible Ang tawag dyan ay comparative. Kailangan i-research, kailangan pag-aralan. Huwag kayo basta kukuha ng mga bagay na napapanood nyo sa TV, nababasa nyo sa mababasahin, siya kayo isi-share. Mag-ingat to, kaya ba kayo ng Bible laganap ang kamalian. Kaya nga meron tayong mga libro, meron tayong mga books, na dapat muna nating pag-aralan muna yung atin bago ang iba. Hindi masamang pag-aralan ng kay Rick Warren. Hindi masamang pag-aralan ng ibang libro ng ibang denomination. Kasi kailangan mo lang tinatawag na pagkukumpara. Bago mo gamitin yung ibang libro, yung munang atin, napakarami nga natin libro, hindi pa natin nababasa Hindi pa nga natin naiintindihan Hindi masama magbasa ng ibang libro. Dapat tayo muna ang umintindi ng sarili nating libro. Tama? Kaya pinag-iingat tayo. Kasi laganap ang kamalian.
Hindi pa nga natin alam yung laman ng Desire of Ages, hindi pa natin alam yung laman ng Patriarchs and Prophets, hindi pa natin alam yung early writings, Story of Redemption, Desire of Ages, di ba? Prophets and Kings, ang daming libro niyan. Eh, pag nabasa mo yung iba, mas naniniwala ka pa yung sa iba kaysa doon sa libro mo. See? Kaya iingat, tama ang Biblia. Mag-ingat tayo sa usapang walang kabuluhan. Huwag ingat tayo sa mga philosophy, sa kata ng karunungan ng tao, hindi karunungan ng Diyos. Di ba? Kaya mga libro ngayon, titingnan nyo, susuriin nyo mga libro. Yung pinapanood nyo, yung kinukuha na nyo Google, kinukuha na nyo ng internet, ingat po kayo. Kahit yung pagpo-post ng pagpo-post ng member na, halimbawa, member ng Seventh-day Adventist, join kayo, ingat kayo dyan. Hindi lahat ng Seventh-day Adventist nasa unahan yan. Di ba may nakalagay dyan, join the member of Seventh-day Adventist. Tapos lahat ng mga membro ng Adventist, ingat kayo, may pinalabas si Johnson Amican yan. Nakita nyo, merong 3 angels message, makijoin nga ako. Hindi nyo alam nasa likod niyan, tabi-tabi po, sabi ni Johnson Amican, halos nasa likod niyan, Roman Catholic Church. Tapos makikita nyo, iba explanation ng Seventh-day Adventist, iba ang pananaw niya. Bakit? Kasi yung lahat ng idea, hindi nyo alam kung kaninong idea yan, sama-sama lahat yan. Alam nyo, baka atheist pa nga dyan, sumama eh. Susunod, hindi ka na maniniwalang may Diyos. Ingat. Dahil sa librong binabasa natin, ingat din. Kaya nga tayo merong Bible commentary. Kaya meron tayong libro ng ating theology. Yan muna ang ating pagbabasahin. Yan muna ang ating pag-ukulan ng pag-aaral. Baka yung 28 fundamental beliefs, hindi pa nga natin nababasa. Ano ba pananayuan? Ano ba tayo ng Adventist? Ano ba paniniwala ng Adventist? Ano ba doktrina ng Adventist? Dapat yan nire-repaso. Sa likod ng inyong Bible, merong additional Bible study, pag-aralan yan. Meron kayong 28, 27 fundamental beliefs, pag-aralan yan. Para hindi tayo madayas ang ayos sa ating lesson. Laganap ang kamalian. Kita nyo, sa halip na sumambas sa Diyos, karamihan sumasamba sa created. Makakita lang na parang itsura doon sa puno na parang itsura na ni Mary. Aba, nilagyan na ng krus. Yun, nalalang. Nakakita lang ng crown doon sa talangka, naalala yung talangka. Jessica, so ba yan? Inilagay pa sa aquarium. Parang itsura na Santo Niño. See? Masalimuot, sari-sari na lang. Hindi ko maintindihan sa ating mundo. Meron naman lumalang. Nakasabi ng chapter 1 ng Roma, kahit kilala nila ang Diyos, hindi naman siya pinaglilingkuran, hindi naman siya niluluwalhati tulad sa Diyos. Bagamat kilala nila ang Diyos, kahit sino man tanongin mo, kilala mo ba? Kilala ko yung Diyos. Di ba? Kahit masama ang tao, tanong mo, Diyos ka ba? Meron. Pero sabi ni Pablo, binibigyan mo bang kaluguran ng karapat-dapat ang Diyos? Di ba? Sige po. Kaya ingat po sa mga libro. Talaga hong kailangan, tingnan nyo, kung wala ang Bible, kung walang creation, maniniwala ka na ang mundo ay billion years, 1,000 years. Tapos saan nakakuha ng asawa si Adam? Samantalang pinalayas naman si Cain, pinalayas, paano nagkaroon ng asawa? O kung wala yung Bible, naku po, katakot-takot na nakahang ang ating isipan. O kung walang Bible, galing ako sa Neanderthal man, sa ape man, Cro-Magnon. Aba, kung wala ang Bible, wala tayong mapagsasandalan, wala tayong mahingi ng ebidensya. Kung walang nakasulat na written word. Walang iba kundi ang Biblia. Diba? Kaya itong Bible natin, marami nang sumira nito, marami nang buhay ang binuwis dito para may pagtanggol lang ng Biblia. Pinasimula ni Wycliffe, John Hus, John Calvin, ni Jerome, ni Melanchthon, ni Martin Luther, para lang ma-spread ang Bible. Bas, sina Wycliffe, John Hus, John Calvin, pinagsusunog. Kasi merong God, merong Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Di ba, Shana? May teacher ka bang science? Na unggoy, ikaw, Shana, galing ka sa unggoy? Sige po, tuloy tayo. Sir, ano oras ang matatapos?
10:30, 10:20? 10:10, o sige po. Meron kong tanong sa lesson. Ay, sige po, si Sharon, teacher ho to. Direct lang siya ang tanong para ano yun. Tanong, ayan. So, una po siguro dagdag, tapos tanong. Yung ano ko po dun yung sa story po ng Desire of Ages, kaya kung magbabasa po talaga tayo, it could tell us exactly what would happen. Example, like fossil. Bakit nga ba tayo merong gas, yung mga fossil fuel? Di po ba? So, iniisip ko dati, saan ba nanggaling yung mga minerals? Inisip ko po siya parang, saan ba galing mga fossil fuel? Ba't tayo may mga fuel na galing sa ilalim ng lupa? So, saan nga po nanggagaling ang mga estudyante? Saan niyo po ba kinukuha ang fuel? Bakit po? Ayan. Imagine niyo po, marami sa atin, parang saan nga ba yung mga ginto? Bakit sa mga hilaga ng mga bansa to, Kuya Lino, no? Ano nga po, Kuya Lino, bakit nga ba nagkaroon ng maraming ginto sa ilalim ng lupa? At merong mga lugar talaga na maraming ginto. Tapos, bakit nga po ba, Kuya, marami tayong mga fuel mula sa ilalim din ng tubig ay ng lupa? Saan siya nanggaling? Kasi kung mapag-aaralan, alam po masasagot ni Kuya Lino to eh. Kung mapag-aaralan po natin siya, you could really tell na, ay, imposibleng hindi siya nilikha. Imposibleng nandyan lang siya nung creation, di po ba? Pag nakita po natin mula sa history, sa kasaysayan, ipapalibaw po ni Kuya Lino, saan nga ba nanggaling sila, Kuya? Bakit nga ba nabuo yung mga gas? Di ba yung mga fuel gas? Bakit sa mga galing sa dumi ng hayop, kumukuha tayo ng gas? Bakit nga ba yung mga ginto ay tinago ng Diyos? Saan lugar siya kaya naitagot? Maraming ginto talaga. Hindi po yung sa opinion na nasa Pilipinas ang ginto. Kasi wala po to sa, hindi po nabasa doon kay Lino, hindi ko nabasa sa aklat na to na parang sa Pilipinas pala may ginto. Hindi po pala. Ayan, bakit nga po ba, Kuya Lino, masabi natin 6,000 years pa lang ang sanlibutan. Hindi pa 6 million years, 6 billion years. Ba't nga po ba 6,000 years lang? Ano po ba yung pwedeng magpatunay na nasa gantong uri pa lang tayo ng panahon? Ay kasi po, kung billion years ang sanlibutan sa creation, kasi creation, meron Diyos na naglatag ng langit at lupa sa loob lamang ng 6 days. Sa Hebrew manuscript at sa mga scholar ng mga Hudyo, yan po ay 24 literal, 24 hours. Kung sana po yan ay billion years ang ginawa, ay dapat sana nagkamanga hapon, nagkamanga gabi ang unang araw. At pansinin niyo si Adam ng likain. Si Adam ay umidad lamang ng 930 years. Si Noe ay 950 years, si Methuselah 969 years. Isipin po ninyo na ang sanlibutan ay billion years, bakit 100 years lang si Adam? Isipin po ninyo 930 years. Si Adam, 969, si Methuselah, 950 si Noe. Kung talagang ang sanlibutan ay ito ay billion years, 1,000 years, si Adam nga nila lang, tumagal lang ang buhay, 100. At yung ginto, kung pag-uusapan naman ng ginto, kung ngayon ka gagawa ng ginto, talagang hindi makukuha ng 6 days. Mahabang panahon para ka makagawa ng ginto. Pero sa creation, kaya nga may nagtatalo mga istorya, ano ba nauna, itlog o manok? Iba. Ginawa ng Diyos yung literal 24 hours na binubuo ng paglubog ng araw hanggang sa muling paglubog ng araw, ang unang araw. Kung yan ay 1,000 years, nagkamanga hapon, nagkamanga gabi, unang araw. Hindi. Ang sabi, nagkahapon, nagkaumaga, unang araw. Nagkahapon, nagkaumaga, ikalawang araw. Genesis chapter 1, verse 5, 8, 10, 13, 24, 26. Brother Manso. Alin ang liliwanagin nyo? May malabo ako nasabi. Actually, kung i-base natin sa science, sa kuha ng mga scientists na ang daigdig, ang sanlibutan ay billion years. Sige po. Billion years. Ngayon, Ba't ano ba bago paniniwala? ko magtanong, sabihin ko sa inyo, bakit ngayon lang na-imbento mga eroplano? Ngayon lang na-imbento mga sasakyan?
Bakit yung ibig sabihin, yung unang tao na ginawa ng billionaires, walang scientist? Walang nakaimbento ng mga sasaki, mga sa ngayong panahon, kung knowledge increases? Sige po. Bago mo sagutin yan, Brother Rino, Alin may ang tanong Alin ang tanong nyo? Alin ang sasagutin ko? Ang tanong ko ganito, ayan, parang explanation lang una. Ang tanong ko ganito, Sige po. kasi ang daming tao na nagsabi, iba-ibang lahi, ang tao ay nanggaling sa unggoy. Oh. I don't believe on that. Kasi kung nagbasa tayo ng science, yung ginawa ng scientist kung paano ang tao nagsimula, para mayroon tayong basihan. Ang tao, kung nakita mo sa science, mula siya hindi siya unggoy, mammals. Nagsimula siya sa yung pangit na mammals. Kung si Brother Rick, nag-stay noon sa New Guinea, ang sabi niya, yung naniwala sa evolution. Bakit? Iba ang tao, ang mukhang tao doon, iba sa mukha ng tao sa Pilipinas. Isa pa, bakit na ang tao kung sa evolution tayo i-base, bakit iba ang tao sa Amerika, iba ang tao sa Inglaterra, iba ang tao sa ibang countries, Japan, China. Ano gusto mo mangyari? Dapat magkakapareho mukha, magkakapareho itsura. Actually, hindi sa hindi evolution. Sige po. Kasi ang evolution, transformation, or yung isang bagay, isang katulad, kung napag-aralan niyo yung butterfly, kung saan ang galing. Yung butterfly. Ano, sige po. Direct na po ang inyong tanong. Sir, ano lang po tayo, meron pa na lang 5 minutes na titira. Ang paro-paro ay, kung obserbahan nyo, ay nanggaling sa uod. Di ba? Yung uod siya, yung ibang klaseng uod, Sige ba? nagkaroon siya ng kukon. After the kukon, nagkaroon siya ng wing. Siya nagkaroon paro-paro. Oo. Ay ang tanong, bakit ganyan kung tayo ay nanggaling sa evolution? Alam nyo, kaya nga yan nga ang kagandahan na meron tayong Bible. Yan ang module. Dahil po yan sa kapangyarihan ng Diyos. Isipin po ninyo yung babae, nanay, nagdadalang tao. Sa dami ng similyang naghahabulan doon sa dapat niyang puntahan, sa dami ho niyan, isa lang ang nakalulusot. Tapos nabubuo. Tapos maipanganganak. Abay, milagro yan. Sa power ng Diyos. Pero may isang similya yan, tapos isang similya, ang dami niyan. Kung tinitingnan ko sa parang mga butete. Tapos hindi pwedeng lahat doon, sabay-sabay papasok. Aba, namimili lang ng isa. Swerte na yung kambal. Diba? Biro niyo kapangyarihan ng Diyos, gawin ba niya yan? Tapos siya na buwan, nabubunuin ng nanay at ipanganganak yung bata. Diba? Kaya sabi ng Isaiah 49, saka ng Awit 103, saka ng Malakay chapter 3. Aba, kung papaano ang Diyos ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon ang magulang naabag sa kanyang mga anak. Diba? Kayo na kamanga-manga. Biro mo sa similya, lolobo ang yuntihan. Papangiti yung pagkadalaga mo. Diba? Oh. Naku, mararanasan mo yung Kyle. Diba? Yun ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi nga, ginawa ang sanlibutan, hindi ito aksidente. Hindi ito tsansa. Hindi ito nagkataon lang. Kundi ginawa ito ng Diyos ng mayroong karunungan, mayroong kaunawaan. 3:19 na aklat ng Proverbs. Yun, ay mayroong Diyos. Tingnan niyo yung milagro ng paru-paro. Magmula ro sa kukon, uod, unti-unti, kakaroon na hanggang sa maging mature na siya, balilipad na. Ang gaganda pa ng kulay. Ang isda, tumingin ka sa gitna ng karagatan, iba-ibang klase. Ang kaganda. Hindi ka ba mamamanga? Sabi nga ng Diyos kay Job, hindi ka ba mamamanga? Kagila-gilalas. Pero kagila-gilalas, sabi ni David, na nilalang ng Diyos ang tao. Awit 139. Kagila-gilalas,
kamangha-mangha na ang Diyos ginawa tayo na mas mababa kaysa sa mga anghel. Ayan. Sister siya? Ayan, so sagutin ko na rin kay Angel. Una-una po dun sa tanong ko kanina, bakit nga ba nagkaroon ng mga fossil fuel? It is after the flood. Alam niyo po ba, after the flood, the Lord covered the whole universe with land para hindi mangamoy ang mga namatay na tao at hayop. Libo-libo na rin silang tao ng panahon na yun. Pero kaya after po nun, napaganda po ng Desire of Ages kasi after the flood, God knew exactly what people will be needing in our time. That's why we need gas. Kaya nung time na yon, yung mga patay pala, tinakot sa ilalim at sila po yung naging fossil fuel natin. And then why can we design or how can we know that we are just 6,000 years? The science also studied this one, Kuya Lino. After the flood, they found out, kasi para natunayan na kung may flood ba talaga, kung nagkaroon balaga ng great flood, kasi sabi na iba, it is only a myth. Kaya po, nag-research po kayo sa Google, nakalagay doon, flood or divulge is a myth. Mystery. Yung kumbaga, kwentong katang-isip lang siya. So may mga sciences po na ginawa po niya, nag-aral sila ng isang puno in Yosemite Park sa US, di po ba? Dito po makita ang pinakamatandang puno after the Great Flood. Ito po yung puno nagsabi kung gaano siya katagal. Alam niyo po ba ang puno Sequoia tree? Sequoia tree. Nung pinutol po ito, nakita there were 6,000 rings. Ibig sabihin, dahil ang pinakamatandang ito, opo, yung rings ng puno, pag kinat, ito po yung year niya, per year. So, they found out only 6,000. Ibig sabihin, wala pong nabuhay after the flood, ay patay lahat ng halaman, malibang natuyo ang lupa at nabuhay sila. Kaya po may mabansang maraming ginto, kasi di ba sinasamba nila noong panahon ni Noe, yung mga gold talaga, the Lord also covered them. Kaya may mabansang magayaman talaga sa Africa, yung mga part po ng mga Middle East, talagang maraming ginto dyan, kasi yung mga area pa sila talaga naidala upang baklin. Ngayon po, brother, no, sabi niyo po kanina, bakit nga ba yung butterfly, bakit may mga iba't ibang kulay, napag-aralan po natin dati, it is about adaptation. We are in our environment. People change our color also may change of adaptation. Para po siyang survival. Di po ba? Yung mga kailangan mag-survive. Ikaw ba naman, mula Africa, dapat maputi ka, di nagka-cancer sa skin. Kasi yung sobrang init, kaya po mga eyelashes nila, sobrang kakapal ng mga African, American, kasi they need to protect their eyes sa sobrang init ng araw. Kaya po yung mga malalamig na bansa, pagpuputi ang China, Korea, mga Amerika, Europea, kasi sila po ay malamig na bansa. Pag pumunta po kayo doon, hindi po nakailangan maraming melanin kasi hindi po natin, yung color natin. So, marami po, it's about the Bible. The Bible can tell us exactly how we change all the time. Bakit po yung technology? Bakit ngayon lang? Kasi we could know naman, during the time of the war of kingdoms and kingdoms, talagang they created yung mga sword. They created yung mga helmets, yung mga, di po ba, ng mga shields. They had also malaking mga panlaban talaga na ship, but they don't need what? Airplanes. Kasi po yung mode of transportation nila dati, hindi na nakikita kasi yung tao naman, hindi pa ganun kalawak yung tinirhan, Uncle. So habang tumatagal, kaya sabi po sa Bible, saan kayo makikita, the wisdom, the knowledge of men will increase. Di po ba? As time goes by, they will increase. Kaya po, hanggang ngayon sa ating modern time, nag-increase po yung knowledge natin because it is in the Bible. Di ba? Yung needs ng tao. Di ba? Ito po yung kinikater ng ating knowledge. Yun po at maraming salamat. Okay, thank you po. Kasi yung increasing, gawa kasi ng Daniel 12. Daniel 12 ay lalago ang kaalaman, kaya na-discover mga 1918, 18th century, tulad dati TV, yung TV siguro lumitaw lang yan mga 18th century. Dati yan ay national pa. Bago mo buksan, lalapitan mo, isasara mo, kala mo, aparador. Diba? Black and white. Ngayon, ang TV ay iba-iba ng kulay, iba-iba itsura. Hindi ka natatayo, pipindutin mo na lang. Diba? Maraming na-imbento mula ng pagkatapos ng 1844. Marami na ang nag-imbento niya, kahit ng penicillin, na-imbento rin yan. Mga 19th century na marahil. Maraming na-imbento. Mula nung lumago, ayun ang buhay ng tao, pwede mo lagyan ng battery. Madugtong lang ang buhay. Di ba marami ang nangyari na, lalo na sa ating panahon. Marami ng karunungang
naranasan ng tao, na-discover. Tama sa Garden of Eden na mawala ang paradise gawa nung, yan po ay universal flood. Kasi lahat nagkandamatay. Mga fossils niya, na-discover. Kaya kung ginto lang ang pag-uusapan, dito maraming ginto, banda doon, no? Maraming ginto, banda doon. Oo, kaya maraming nag-away. Panahon pa ni Rizal, tinapon niya sa ilog, O nga, binubungkal pa yung kayamanan. No? Kaya, mga kapatid, ay maniwala tayo, salamat merong Diyos na lumikha nito. Meron tayong Diyos, kung merong Diyos, tama lang ang Biblia, ang ating module. Biro nyo, chapter 1 pa lamang ng Genesis na merong 31 verses, na merong 32 times na binanggit yung salitang God. Chapter 31, chapter 1 hanggang verse 31 ng chapter 1 ng Genesis na merong 32 times. Biro nyo, God said, God said, God said. Ibig sabihin, meron talagang Diyos. See? Paano kaya kung wala itong Bible? Yung ating paniniwala nakahang. Sino gumawa nito? Saan galing ito? Paano ko ginawa? Paano ko lumitaw? Ang daming tanong. Pero salamat, mayroong Diyos at mayroong module na lahat ng tanong ay Biblia ang sasagot. Kaya sabi ni Nehemiah, ikaw lamang ang Diyos, ikaw lamang Panginoon ang lumalang ng lahat ng bagay kasama ikaw at kasama ako. Salamat. Purihin natin ang Diyos, sambahin natin at sa kabanalan. Pagpalain po ang ating pag-aaral ngayong umaga. I was